Sa huling video natin ay natapos tayo nang dumating na ang kanilang practitioner sa lugar ng training ground. Na kung saan naman tumambad sa kanya ang nakakaawang lagay ng mga disciple dahil sa kagagawan nitong ating bida gayong gusto niyang bago pa sumikat ang araw ay una nilang gagawin ay ang mag-exercise. At nagpakitang gilas rin itong si Chung Myung sa kanyang mga senior disciple gayong sa halip simpleng push-up lamang ang kanyang ginawa bagkus ginamit niyang halimbawa ang kanyang sarili sa pagbubuhat niya ng malaking bato. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, napatigil si Chung Myung gayong nakita niya ang kanilang practitioner na nakatayo sa kanyang harapan. Bagamat kanya itong tinawag subalit hindi kaagad nakatugon itong kanilang practitioner dahil sa labis niyang pagkamangha sa ginagawang pag-push up nitong si Chung Myung. Sa isip-isip nitong kanilang practitioner palihim niyang sinabing ang batang ito ay dapat lamang na bumagsak na dahil sa kanyang matinding panginginig ng kanyang mga binti. Ngunit nakakagulat na hanggang ngayon ay nagagawa pa rin niyang makatindig ng ganito. Sa takot ng practitioner na baka mapaano itong si Chung Myung balisa siyang tumawag ng isang tao upang mabilis bigyan ng tubig itong ating bida. Tila nahiya naman itong si Chung Myung gayong sinabi niya sa kanilang master na huwag na itong mag-alala sa kanya dahil okay lamang naman ang kanyang lagay ngayon. Gayunpaman, binigyan pa rin naman itong ating bida ng tubig kaya tinanggap niya na rin ito at agad niya na rin itong nilaklak upang maibsan ang kanyang matinding pagod. At nang matapos na siya sa kanyang pag-inom ng tubig medyo nagulat si Chung Myung dahil nagsalita na itong kanilang practitioner upang magtanong. Hinangian siya ng paliwanag tungkol sa tunay na nangyari sa lahat ng third-class disciple gayong halos karamihan sa mga ito ay hindi na magawa kahit man lang ang tumayo at kung bakit ba nila ito ginawa. Tumawa lamang itong palaboy nating bida at sabay niyang sinabing hindi naman ito gayon ka big deal. Dahil napagpasyahan naming lahat na magsimulang gumawa ng isang maliit na pagsasanay tuwing madaling araw. At dahil ito ang aming unang araw, ang lahat marahil ay masyadong nasabik kaya naman nasobrahan ang mga ito. Takang-taka ang practitioner matapos sabihin ni Chung Myung na nasabik ang kanilang mga disciples sa pagsasanay gayong ngayon lamang nangyari ang ganito. Habang ang mga bata naman pilit nilang binibigyan ng pahiwatig ang kanilang master na hindi totoo ang sinasabi ni Chung Myung na sila ay masaya sa ganitong uri ng pagsasanay. Napansin ni Chung Myung na may balak magprotesta ang kanyang mga senior, kaya naman pinandilatan niya ng mata ang mga ito. At sa talas ng tingin ni Chung Myung batid ng mga disciple ang mensahe nito sa kanilang lahat. Kaya nabigo rin sila na makapagsumbong sa kanilang guro upang iligtas sa nakakatakot niyang physical fitness kuno. Nahinto lamang ang kanyang matalas na tingin nang muling bumalik ang tingin ng master nila sa kanya na hindi maiwasang mapabilib na bagaman ramdam niyang natatakot ang mga disciple subalit hindi niya lubos akalaing magagawa ito ng isang baguhan sa kanyang mga senior. Tinatawag rin nila ang kanilang sarili na mga alagad ng sekta ng Mount Wang ngunit bakit pumapayag silang maghari Herian ang isang newcomer? Sa dami ng gumugulo sa isipan ng practitioner ngunit, isa lamang ang maaaring malinaw na dahilan ito ay malamang raw nagbanta itong ating bida sa kanilang lahat kaya gayon na lang ang mga ito mabilis na pasunod. Maya-maya pa habang sana ay iinom muli ng tubig si Chung Myung napatigil siya gayong biglaang malakas nagsalita ang kanilang master upang ipaalam nito sa ating bida na ang White Plum Blossom ay may sariling mga batas na dapat sundin. Dagdag pa niya na sino ang nagsabi sa iyo na maaari mong isakripisyo ang kanilang oras ng pagtulog upang sanayin tulad nitong ginagawa niyo ngayon. Hanggang sa dumating ang punto na ang dalawa nitong ating bida at ang master ay natigilan sa isa't isa gayong still waiting siya sa kung ano ba ang magiging paliwanag nitong si Chung Myung. Hindi na rin naman nagpaligoy-ligoy pa itong ating bida ngunit sa halip na ipaglaban niya ang kanyang advokasya ngunit nagsalita pa ito ng may halong banta. Dahil sinabihan niya ang kanilang master na kung gayon tila raw dapat na niyang itigil ang ginagawa niyang ito na siyang namang ipinagtaka ng practitioner. Gayong palihim niyang binanggit sa sarili na hindi talaga ito ang reaksyon na inaasahan ko sa kanya. Sa kasong ito malinaw naman na ang pinupunto ko sa kanya ay ang ginagawa niyang pananakot sa kanyang mga senior brother kahit paano. Habang itong si Chung Myung naman ay wala nang inatupag kundi ang ikurap-kurap ang kanyang mata dahil sa inaabangan rin niya ang susunod na sasabihin nitong kanilang practitioner na litong-lito na sa kung ano ba ang kanya dapat gawin. Ngunit sa halip na sagutin niya ang tanong ni Chung Myung na kung dapat na ba niyang itigil ang ginagawa nitong pagsasanay sa mga alagad ng sekta laking taka nitong ating bida gayong napansin niyang tila masyadong maraming iniisip itong kanilang practitioner.
Lingid nga kay Chung Myung, sa katunayan labis ngang nababagabag na itong kanilang practitioner gayong kung hahayaan niya lamang ang ganito lalabas ang katotohanan na talagang mangmang ang lahat ng kanyang mga estudyante. Bukod pa ang isa sa pangamba nitong practitioner na ang mga third-class disciple ay ang mga idiot na binugbog lamang ng isang newbie at ginawang sanayin ng labag sa kanilang mga kalooban. Ako naman bilang kanilang tagapagturo ay lalabas rin na walang silbi at maiihanay sa tulad nilang mga mangmang. Hanggang sa nabigla siya gayong nagsalita itong ating bida nang bigyan raw siya ng 1 buwan. Sinabi niya rin sa guro na bigyan mo lamang ako ng 1 buwan at sanayin natin ang aking mga senior brother sa loob ng 30 araw na ito. Makakakita ka ng isang pangunahing pagkakaiba at ginagarantiyahan ko ito sa iyo. Gayong ang aking mga senior brother ay may labis na pagganyak upang mapabuti, halos nga mainggit na ako dahil sa kabila ng mahirap na pagsasanay wala ni isa sa kanila ang nagreklamo hanggang ngayon. Sabay niyang hinangian ng tugon ng kanyang mga senior na kung tama raw ba ang kanyang binanggit na wala sa kanila ang nagrereklamo. Sa takot naman ng lahat ng senior disciple bagaman labag ito sa kanilang kalooban sumagot na lamang sila ng pagsang-ayon sa takot na mabugbog muli. Humarap muli itong kanilang practitioner sabay binanggit sa kanyang isipan na malinaw niyang tinitiyak na ang bawat isa sa kanila ay dapat sumunod sa kanya. At kung saan rin daw kaya natagpuan ng sekta ang bata na ito. Ang bata na ganap niyang kino-control ang mga third-class trainee disciples sa kanyang hinlalaki. Ngunit kahit gayon ginagamit niya naman ang kanyang kapangyarihan sa kanila upang sanayin sila na sa halip gamitin ito para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Sa mga ilang sandali kinausap na niya si Chung Myung at kanyang binanggit dito na ang antas ng pagsasanay na ito ay dapat ring maging mahirap din sa iyo. Kaya nais mo pa rin ba at kung sigurado ka ba talaga na gumising kayong lahat tuwing madaling araw para sa ganitong uri ng pagsasanay? Sumagot na itong ating bida na maaari nating mapalakas ang marami sa tulong mo pa rin guro. Ngunit maaari nating mapabilis ang proseso na may mas maraming pagsisikap sa ating panig. Ibig sabihin, gagawin ito ni Chung Myung na sanayin ang kanyang mga senior brother ngunit e-credit pa rin sa kanilang practitioner kung sakaling magtagumpay ito. At dagdag pa ng ating bida sinabi niya rin na kaya makatuwiran para sa amin na isakripisyo ang oras ng pagtulog para sa pagsasanay. At sa puntong ito dahan-dahan ang nakokumbinsi ni Chung Myung itong kanilang practitioner gayong nauunawaan na niya ang tunay na intensyon nito na hindi kailangan ang partikular na dahilan upang magsanay ng mahirap. Kinausap ng guro itong ating bida sinabi niya rito na maaari ngang ganun nga iyon, ngunit ano ba ang pinakamahalagang magandang dulot nito sa iyong mga senior brother? Mabilis sumagot itong ating bida at simpleng sagot lang din ang kanyang itinugon gayong unang-una ang kanyang mga senior daw ay matuturuan ng tamang pagrespeto. Sa kabila nito kahit siya ang tatayo sa harapan ng kanyang mga senior ngunit nagbigay itong ating bida ng matapat na pangako sa kanilang practitioner na gagawin pa rin daw nitong si Chung Myung ang nararapat na paggalang at magiging masunurin rin siya dito sa kanilang guro. Napagtanto ng practitioner na ibig sabihin pipigilan niya na mapahiya ang kanyang mga nakatatanda at mapanatili pa rin ang ranggo sa sekta sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng paggalang. Natuwa na rin itong practitioner gayong napakabait raw pala nitong bata na nasa kanyang tabi. Iyon ang kanyang maling akala gayong kung malalaman lamang niya kung gaano kaloko at katamad itong ating bida noong kapanahunan niya ay malamang na magkukumahog siyang alisin ito sa kanilang pangkat. Sa mga sumunod biglang tumalikod ang practitioner at naglakad siya patungo sa lugar ng mga alagad na hirap ng makatindig. Nang makarating na ang guro sa harap ng mga disciple, agad rin naman nakita ng mga bata ang kanilang master na tila nabuhayan ng loob gayong inakala ng ilan na may iligtas na sila nito. Subalit hindi gayon ang nangyari dahil malakas nagsalita ang guro nila at sinabi niya na iniisip ko na voluntaryo kayong lahat dito na magsanay mula sa madaling araw at dahil dito labis talaga akong humahanga sa inyong lahat. Dagdag pa niya na kung magpapatuloy kayo ng pagsasanay tulad nito, sigurado akong magiging mas malakas kayo kaysa dati kaya ipagpatuloy nyo lamang itong maganda ninyong ginagawa. Kaya naman nagulumihanan ang lahat ng senior disciple ni Chung Myung sa pahayag na iyon nitong kanilang guro na sa halip maawa sa kanilang lahat bagkus ipinagkaluno pa sila sa gawaing taliwas sa kanilang gusto. May isang itlog ang naglakas loob na humiling sa kanilang guro na sana ay tulungan daw siya nito sa nakakatakot na physical fitness ng ating bida.
Ngunit nagulantang siya pati na rin ang iba pa gayong matapos magsalita ang kanilang practitioner biglaan ay mabilis na rin itong tumalikod at umalis ng walang sabi-sabi pilit mang magsumamo ang lahat na parang gaya ng mga batang iniwan ng kanilang amang ngunit nagpatuloy lamang ang kanilang guro na umalis at iwan sila sa pangangalaga ni Chung Myung. Sa kabilang banda naman habang panay ang pakiusap ng ilang mga mag-aaral sa kanilang guro makikitang pinapuputok nitong ating bida ang kanyang kamay upang balaan ang mga batang suwail na ayaw pa rin makipagtulungan sa kanyang magandang plano. Nakangiti rin niyang sinabi sa mga hangal na ano ang ibig sabihin nito mga senior brother hindi niyo ba nakikitang narito ako na kayang-kayang saktan kayo? At nang banggitin pa ni Chung Myung na mag-uusap raw sila sa loob kaya labis na bagabag ang mga bata lalong-lalo na ang batang nag-attempt o sinubukang magsumbong sa kanilang practitioner. Gaya ng inaasahan umiral na naman ang pagkabasaguliro ng ating bida gayong maririnig sa labas ng Plum Blossom Hall ang sigawan ng mga mag-aaral. At malakas na kalabugan dahil sa pagtuturo ni Chung Myung ng leksyon sa mga batang ayaw pa rin sumunod sa kanya. Matapos ang magulong araw na iyon ang araw naman ay mabilis na lumipas na kung saan makikitang sa mga oras na ito kasalukuyang naglililang si Chung Myung upang mapalakas ang katawan at patatagin ang kanyang dantian. Bagaman ang kasalukuyang lagay ng dantian nitong ating bida ay maliit at mahina pa rin ngunit nakukuha na nito ang tamang hugis. Nabanggit rin ni Chung Myung sa sarili na samantala, nalaman ko ang higit patungkol sa nangyari sa Mount Hua. Una, ang Plum Blossom Hall ang lugar na ito, tulad ng inaasahan ko ito ay ginawang pribadong dormitoryo. Iyon ay ginawa ng nagmamadali dahil sa kakulangan ng practitioner upang makabuo ng mga kontrata ang mga disipulo sa bawat guro. Pangalawa, ang pinuno ng sekta at ang mga great senior masters maaaring ibig sabihing mabuti nga sila ngunit alam kong mahina ang mga ito. Gayong ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa sekta ng Mount Hua ng 100 taon na ang nakalilipas. At tulad nito ang kanilang mga alagad ngayon ay labis ding mahihina. Sa katunayan, ang karamihan sa mga third-class trainees disciples sumali lamang upang magkaroon ng koneksyon sa sekta at lipunan. Ngunit di na gayon mahalaga ang alinman sa mga ito gayong naririto na si Great Chung Myung. At pagkatapos, tumayo na rin itong ating bida at nang siya naman ay tuluyan ng nakatayo sabay niyang ipinapangako na gagawin daw niyang numero 1 ang Mount Hua sect sa buong bansa at ito rin raw ang pinaka-ultimate goal niya sa buhay na ito. Sa kabilang banda naman na kung saan ang oras ng pagkain ng lahat ng alagad ng sekta na habang patuloy sila na kumakain ang isang toxic na alagad nang gamitin niya ang kanyang chopstick ramdam niyang parang walang lakas ang kanyang kamay. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nabitawan ang chopsticks dahil sa marahil sobrang sakit ng kanyang kamay. At dahil dito napasabi ang toxic na alagad na seryoso ba talaga ito. Ang lahat ng pagsasanay ay maayos at mabuti ngunit nalimas nito ang ekstrang lakas ko na sana upang sapat na enerhiya para sa pagkain. Sa kamalasan na ito sa kanyang sarili malakas niyang tinawag si Ghoul upang iparating ang kanyang hinaing na senior Ghoul hindi mo ba masabi sa kanya na itigil na ito. Gayong ikaw naman ay ang kanyang senior brother. Hindi mo ba alam na ni kahit ang hawakan itong mga chopsticks sa nakaraang mga araw ay halos hindi ko na kayang gawin? Sumagot naman si Ghoul at kanyang sinabi sa toxic niyang kasekta na wala akong oras upang makinig sa iyong walang humpay na pagrereklamo. Na siyang ikinagulat ng hangal gayong hindi niya sukat akalaing ganun lang ang isasagot nitong kilala nilang pinakasira ulo sa lahat na bata dito. Sa panig pa rin ni Ghoul, binitawan na rin niya ang kanyang sariling chopstick sabay niyang sinabi sa reklamador na sa palagay mo ako ba ang iyong utusan o kung ano. Hindi ba paraan mo lamang ito upang umiwas sa kanya o ano paman? Ngayon, kung mayroon kang sasabihin sa kanya, sabihin mo ito mismo sa kanyang harapan. Iyon ay kung talagang kaya mo itong gawin dahil naman sa pahayag na iyon ni Ghoul bukod sa nagrereklamo pati na rin ang iba pang disipulo ay nanigas sa kanilang kinauupuan. Habang natigilan ang mga ibang bata, tumayo na si Ghoul sabay niyang tinawag ang mas senior sa kanya na si Yung Jong at sinabihan niya ito na kung pwede raw bang mag-usap muna sila ng sandali pumayag rin naman kaagad si Yung Jong sa hiling sa kanya ni Ghoul. At ang dalawa ay makikitang naglalakad sa labas ng banquet hall upang makapag-usap ng maayos nang walang ibang makaririnig sa kanilang dalawa. Maya-maya pa nagtanong na si Yung Jong kung ano ba ang kailangan nito sa kanya gayong bakit siya nais nitong makausap o baka naman raw naghahanap lamang itong si Ghoul ng isang tahimik na lugar. Sa mga ilang sandali pa tumigil na si Ghoul sa paglalakad nito at binanggit niya muna na senior brother sabay nagtanong na rin ito na senior brother,
Ano ba sa palagay mo ang Mount Hua? Ayon naman dito kay Yongjong tumugon siyang masyadong mahirap sagutin ang tanong mong iyan. Nagsalita muli si Gul, sinabi naman niya na kahit anong oras maaari akong mag-alsa baluta at bumalik sa akin pamilya. Subalit ikaw, senior brother, pinaplano mo nang ilaan ang iyong buhay sa lugar na ito, hindi ba? Bukod sa pagtango ni Yongjong upang iparating kay Gul na tama ang kanyang binanggit, ay malinaw rin niyang sinabing tama talaga ang pahayag ni Gul na siya raw ay nakahanda ng ilaan ang kanyang buong buhay sa sekta. Sa puntong ito nanahimik muna ng ilang saglit si Gul matapos niyang malamang desidido itong kanyang senior brother. Matapos naman ang ilang sandaling pananahimik ni Gul, muli siyang nagsalita at kanyang sinabi na noong una akala ko ang sektang ito ng Mount Hua ay walang hinaharap. Hindi nagustuhan ni Yongjong ang lumabas na salita ni Gul, gayong pinagsabihan niya ito na hindi ito isang bagay na dapat mong banggitin sa iba. Gayunpaman, binanggit nitong si Gul na iba na ngayon gayong nagbago na ang kanyang isip kumpara noon. Simula raw noong dumating itong ating bida na si Chung Myung. Kanya na rin isinalaysay na bagamat noong una raw ay talagang napipilitan lamang siyang gawin ang paraan kung paano sila tretuhin ng ating bida at pahirapan. Ngunit kinalaunan daw ay nalaman niya ang isang bagay na mahalaga mula sa lahat ng pagsasanay na iyon tuwing madaling araw. Binanggit niya rin na hindi pa kahit kailanman sinanay ko ang aking sarili at naramdaman kong pinipilit ko na lamang ang aking sarili hanggang sa aking limitasyon. Pero, iba talaga ang batang iyon, gayong sinasanay niya ang mas mahirap at mas mahaba kaysa sa iba sa atin, subalit hindi siya tila nakararamdam ng pagod. At nais ko nang subukan ang aking makakaya pagkatapos makita siyang gawin iyon. Bigla humarap si Gul kay Yongjong na nakikinig sa kanyang mga kwento. At pagkatapos, magiliw na sinabi ni Gul na handa na akong gawin ang abot ng aking makakaya simula ngayon upang ako ay maging isang martial arts master sa hinaharap tulad ng batang iyon. Sa pahayag ni Gul, mababakas sa pagmumukha ni Yongjong na labis na sisiyahan, gayong ang pinakasira ulo sa kanilang lahat ay tila biglang nagbago na ang ihip ng hangin dahil naging determinado na ito ngayon at nagkaroon na rin ng pangarap sa buhay. Ipinahayag rin ni Yongjong na pareho lamang daw sila ng nararamdaman na kung ano ang pinaplano ni Gul ay gayon din ang kanyang planong gawin sa hinaharap, ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa narinig pala ni Chung Myung ang kanilang pag-uusap ng hindi sinasadya. At ikinagulat ito nitong ating bida matapos niyang marinig ang pinag-usapan ng dalawang senior disciple. Dahil naman dito ay kaya naging mayabang na naman itong ating bida, gayong nakuha na niya kaagad ang dalawang senior sa loob pa lamang ng ilang araw na lumipas. Sabay niyang naisip na itong si Yongjong ay talagang medyo responsable, kaya ang lahat ay nagtrabaho ng mas mahusay kaysa sa aking inaasahan. Ngunit batid ni Chung Myung na malayo pa ang kanilang dapat lakbayin mula sa araw na ito. Ngunit sa mga sumunod na ilang minuto nakarinig si Chung Myung ng mga tao na posigot tinatawag ang sect leader. Buong akala naman nitong ating bida na ito ay isang kung ano lang, kaya pinabayaan lang niya ito. Subalit sa patuloy na pagtawag sa kanilang sect leader, bukod pa ay may malakas na sumisipa sa kanilang pangunahing pasukan, kaya napansin ni Chung Myung na tila parang may mali. Mula naman dito mismo sa pintuan ng sekta, bukod sa may nagsasalita na buksan raw ngayon mismo itong kanilang pintuan, ngunit kasabay naman nito ay patuloy na sinisira ito ng mga tao sa labas. Kinalaunan nga sa buong puwersa ng mga tao na dumating, nagtagumpay silang nasira ang pinto at makikitang dumating ang pavilion owner kasama ang kapwa niya bayabas na mga negosyante. Mayayabang rin nagsasalita ang kasama ng pavilion owner, gayong masyadong bastos ang mga ito na tinawag at pinalalabas ang sect leader. Gayong wala pa rin lumalabas, nagpasya ang kanilang grupo na pumasok na upang hanapin nila mismo ang pinuno ng sekta. Maya-maya pa sa pagpasok ng mga negosyante, sakto namang nakasalubong nila ang dalawang practitioner na sina Unam at ang guro ng third-class disciple, na sinubukan ng dalawa na kausapin ang mga negosyante na patigilan sa kanilang balak gawin, gayong hindi raw ito ang tamang oras para dito dahil sa masyado ng malalim ang gabi. Subalit sa halip na makinig sa dalawa, bagkus nagalit lalo ang mga mayayabang na negosyante, nagbanta rin ang mga ito na huwag silang subukang pigilan at huwag rin daw silang hahawakan. Sa kabilang banda, sa panig nitong ating bida na palihim pinagmamasdan ang kaganapan, hindi siya makapaniwala na basta na lamang sinira ng mga dumating ang kanilang gate, ang main gate pa mismo ng Mount Hua. Napatanong rin siya sa kanyang sarili na kung ano raw ba talaga ang nangyayari.
Hanggang sa ibunyag na ng mga negosyante ang kanilang tunay na pakay kung bakit sila nagawi dito sa sekta gayong nagsalita ang isa na matagal na naming kayong pinagbigyan sa loob ng mahabang panahon at palugit subalit ngayon kami ay naubusan na ng pasensya kaya kami ay naririto upang maningil kaya dapat lamang na magbayad na kayo sa inyong utang. Matapos marinig nitong ating bida ang usaping pananalapi ay kamuntikan na naman siyang mapaiyak gayong isa pa naman ito sa tatlo na kanyang pinuproblema lalong-lalo na pagdating sa pera na mahirap masolusyonan kaysa sa palakasin ang mga alagad ng sekta. Tungkol dito sinisisi niya ang mga master na siyang namamahala sa sekta gayong bakit naman raw hindi sinabi sa kanya na lubog sa utang pala itong Mount Hua sect. Sa panig naman nitong taga-pavilion owner na nagawa pang magsama ng maraming taong bayan bukod sa ilang mga negosyante upang marahil matiyak ang kanilang kaligtasan kung sakaling magkaroon ng gulo. At isa sa mga negosyante inaakusaan niya ang sect leader na wala raw kahihiyan gayong patuloy lamang ito sa kanyang pagtatago. Sarkastiko rin niyang sinabing lumabas ka dito ngayon at wala rin daw silbi kahit magtago pa ang sect leader kaya pinakamabuting gawin ay ang harapin sila ngayon bago pa maging komplikado ang sitwasyon. Sa huling malakas na sambit sa ngalan ng sect leader, sa puntong ito makikitang lumabas na sa mga oras na ito ang pinuno ng sekta. At nagpatuloy siyang lumabas upang harapin ang pagkarami-raming salot sa lipunan kaya bahagyang nagkaroon ng katahimikan habang lumalakad ang sect leader patungo malapit sa mga tao na tinalo pa ang nagpoprotesta kahit malalim na ang gabi upang masingil lamang ang Mount Hua sect sa pagkakautang nito sa kanila. Maging itong bida natin bumaba na rin sa puno na ginawa niyang tambayan at nakisawsaw na rin sa usapan ng mga matatanda. Sa panig naman ng sect leader, nagsalita siya ng mga ginoo. Ano ang nagdala sa inyo dito bakit naman nagawi kayo rito ng ganitong oras? Muli bumalik sa ating bida ang eksena na palihim niyang sinabing wala raw duda at may dahilan pala talaga kung bakit siya ang pinuno ng sekta. Gayong ang isang sopistikadong aura ay nagmula sa kanyang bawat kilos at ang paraan ng kanyang pakikipag-usap. Hanggang sa may muli na naman nagsalita na itigil na raw ang pagpapanggap ng sect leader gayong alam naman daw nito kung bakit silang mga taga-pavilion ay nagsisugod dito para sa pera at kung maaari raw sambit ng bastos na negosyante na huwag nang subukan ng pinuno na magkunwaring astig sa kanilang harapan. Matapos marinig ni Chung Myung ang salitang iyon naisip niya na maaring ang sinusubukan lamang ng sect leader na kumilos ng gaya kung ano ang nasabi ng mga taga-pavilion. Maya-maya pa nag-ubu-ubuhan ang pinaka-may-ari ng pavilion, na si Moon Yon Hong, ang kasalukuyang nagmamay-ari ng Tehua Pavilion. At magiliw niyang kinamusta muna ang pinuno ng sekta. Tumugon naman ang sect leader sambit niya na hindi ko inakalang personal kang pupunta rito mismo Mr. Hong. Ayon naman kay Mr. Hong sumagot siya na ito ay isang medyo nakakahiya na nagkita tayo muli dahil sa mga sitwasyong gaya nito. Ipinahayag rin ng old man na wala talaga sa plano ko na umakyat sa bundok ng Mount Hua sect ngunit sana maintindihan mo dahil sa dami ng humiling sa akin ng tulong kaya ako ay narito ngayon. Dagdag pa niya na sect leader, hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang rin ang kanilang mga kalagayan. Bukod pa, medyo mahaba na rin ang palugit na ipinangakong petsa, di ba? At napapikit na lamang ang sect leader gayong batid niyang kapos sila ngayon sa mapagkukunan sa ngayon ng pera para sa sinasabing utang nila sa pavilion. Nagsalita muli si Mr. Hong sinabi niya na ibinigay na namin ang isang pakikiramay at paggalang sa Mount Hua ng maraming beses. Ngunit kung susunod tayo sa kasunduan, may karapatan kaming humingi ng dagdag kabayaran para sa iyong paglabag sa deadline. Ngunit alam naming lahat na kami ay may utang na loob sa Mountain Sect sa mga nakaraang mga taon. Kaya naman nangangako kaming magiging hindi bastos hanggat maaari at pagbibigyan pa namin ang Mount Hua ng 7 araw na palugit upang magbayad. At kung hindi mo magawa ang pagbabayad sa araw na iyon, tatanggalin namin ang bawat gusali na nasa bakuran ng inyong sekta. Nang marinig naman ni Chung Myung ang planong gawin na pagsira sa Mount Hua ng mga taga-pavilion sa kanyang labis na pagkabigla ay biglaan rin siyang napasigaw ng hindi sinasadya. Na siyang dahilan kung bakit natuon ang atensyon ng lahat sa kanya ngayon. Napatawa na lang ang sect leader sabay humingi ng paumanhin gayong mukhang hinayaan daw niya ang isang batang nagsasanay pa lamang na makita ang isang bagay na hindi dapat nila makita at ito namang bida natin ay sinisikap niyang takpan ang kanyang bibig. Mabilis nang lumipas ang oras at natapos na ang mga kabulastugan ng taga-pavilion at gayong nawala na ang lahat ng mga manggagancho na tanong ni Chung Myung sa kanyang mga senior brother na kung ang mga tao bang iyon ay nagmula sa Huayin Prefecture.
Mabilis rin namang sumagot ang isang bata at sinabi nito sa ating bida na tama nga sila ay mga taga-Huwayin at hindi na nagsalita itong ating bida bagkus tinuyumos na lamang niya ang kanyang mukha. Sa naging reaksyon nitong si Chungyung nangangamba ang bata na kanyang tinanong dahil natatakot siyang baka bigla na lamang magwala raw itong ating bida kaya pinag-iisipan niya kung dapat na raw ba siyang lumayo habang may oras pa. Ngunit di rin niya nagawang umalis gayong kinausap naman siya ni Gul. Tinanong ni Gul na kung ang sinasabi ba nito na Huayin Prefecture ay ang bayan mismo na nasa ilalim ng Mount Hua. Tama ka senior brother ayon sa tugon ng bata. Sinabi niya rin na naaalala ko noong ako ay nagkaroon ng isang pagbisita isang araw bilang isang naglalakbay na mangangalakal kasama ang aking ama. Ayon naman dito kay Gul binanggit niya na ibig sabihin ba nito na ang ating sekta ay humiram ng pera mula sa mga mangangalakal sa Huayin Prefecture. Mabilis namang sumagot ang kanyang kausap na tungkol sa bagay na yan ay wala na akong alam. Ngunit may narinig ako noon tungkol sa nagmamay-ari nito ay si Mr. Hong. At siya rin ang alam kong pavilion owner ng Tehua sa Huayin at ito din ang pinakamalaking tavern sa Huayin. Tungkol naman kay Mr. Hong ayon sa usap-usapan siya ay sinasabing isang powerful na mangangalakal na nagpapatakbo ng maraming mga negosyo mula sa tavern. At ang nananahimik nating bida sa isang gilid ay nahinto sa kanyang habit matapos niyang marinig ang pahayag ng batang ito. Nang banggitin ni Chungyung ang Tehua Pavilion humarap sa kanya ang dalawa ni Gul at gayong nakatingin na rin lamang sa kanya ang dalawa sabay na din tinanong nitong ating bida kung totoo ba ang sinasabi nito na si Mr. Hong ang siyang tunay na nagmamay-ari ng pavilion na ito. Subalit hindi na nakapagsalita ang dalawa dahil sa sobrang natakot sila sa naging pagmumukha ng ating bida. Gayunpaman sinubukan naman nila na kausapin si Chungyung na kung bakit naging ganito ito nakiusap rin sila na kung pwede huminahon muna raw itong si Chungyung. Tugon naman nitong ating bida na seryoso ka ba na sabihin sa aking huminahon. Mga siraulo ba kayo hindi nyo ba alam na ang Tehua ay orihinal na pagmamay-ari ng Mount Hua? Gaya ng kinaugalian nitong ating bida, ang paraan ng kanyang pagtatanong ginawa niya muli ang pagbiyabot sa damit ng nais nitong kausapin. Nababalisang tinanong nitong ating bida sa bata na kanyang dinibdiban na totoo ba talaga na ang tao na iyong binanggit ay siyang nagpapatakbo ng Tehua Pavilion. At totoo ba rin na ang may-ari ng Tehua Pavilion ay siyang nagpahiram ng pera sa ating sekta tapos ngayon sinusubukan naman niyang sakupin ang buong bakuran ng sekta. Bagamat hindi gayon kasigurado ang bata sa kanyang labis na takot sinabi na lamang niya na tama ang lahat ng binanggit nitong nagwawala nating bida. At sa puntong ito binitawan na ni Chungyung ang bata na kanyang tinanong gayong naisip niyang kakaibang pangyayari ang ganito. At mas kakaiba rin na ang Tehua Pavilion, na orihinal na pag-aari ng sekta ng Mount Hua, nagpahiram sa amin ng pera gayong sila naman ay aming sariling negosyo. O marahil daw nangangahulugan ito na may isang bagay na hindi magandang naganap sa nakaraan. Sa mga sumunod kamuntikan ng mapatakbo si Gul nang biglang sabihin ni Chungyung ang kanyang pangalan gayong marahil inakala niyang pagdidiskitahan rin siya nitong ating bida. Gayunpaman tinawag lamang naman siya nito at walang ibang ginawa. Bukod sa sinabi ni Chungyung na kunin raw ni Gul ang isang bagay na kanyang binanggit noong nakaraan ngunit nalilito si Gul kung ano ba ang bagay na sinasabi nitong kanyang junior brother. Hanggang sa napansin ni Gul na tila nagagalit na naman itong ating sira-ulong bida kaya mabilis na pumasok sa kanyang isip kung ano ang bagay na ipinapakuha sa kanya. Mabilis na rin kumilos si Gul na habang siya ay tumatakbo binanggit niyang kukunin ko ng mabilis iyon upang maibigay sa iyo habang ang bata na naiwan sa tabi ni Chungyung tila nangamba dahil silang dalawa na lamang ni Chungyung ang naiwan. Hindi rin naman nagtagal mabilis nakabalik si Gul at dala na niya ang bagay na ipinakuha ni Chungyung na ito pala ay isang damit na tulad ng isang assassin. Naglakas loob si Gul na magtanong baka sakaling sagutin siya kung ano raw ba ang gagawin dito nitong ating bida. Habang nagpapalit si Chungyung tinugunan niya ang tanong ni Gul ngunit matulanhagan niyang sinabing may kasabihan raw ang mga Buddhist. Patayin ang Buddha at patayin ang iyong mga ninuno. Kung nakilala mo ang Buddha, dapat mo siyang patayin. At kung nakilala mo ang iyong mga ninuno, dapat mo ring patayin ang mga ito. Ibig kong sabihin kung minsan ay dapat tayong sumalungat sa mabuting landas upang mahanap ang paliwanag sa totoong landas. Nang matapos na itong ating bida sa kanyang pagbibihis ipinagyabang niya itong kanyang anyo ngayon sa dalawa sabay sinabi niyang ang totoong landas raw ay siya mismo ang sasagot nito. Sambit naman itong dalawa ni Gul na saan ba sa palagay mo planong magpupunta gayong bakit ka nagbihis ng ganyan?
Huwag mong sabihin sa amin na ikaw ay palihim na mananapak sa labas ng mga bakuran ng sekta. Ngunit hindi talaga nagpatinag itong ating bida dahil mabilis na rin siyang umalis na wala nang nagawa pa si Gul kahit ginawa na niya ang lahat ng kanyang pakiusap na bumalik na itong si Chung Myung. At hanggang dito na lamang po muna itong ating video dahil sa baka matagalan lalo kung tatapusin ko ang chapter. Abangan nyo na lamang po itong susunod na mga mangyayari matapos na umalis ang ating bida sa Mount Hua para hanapin sa lungsod ang mga negosyante. Malalaman rin natin ang tunay na pakay nitong manggagancho na si Mr. Hong sa Mount Hua. Mapapalaban rin itong ating bida sa maraming kalalakihan gayon pa man bandang huli wala rin nagawa ang mga ito kay Chung Myung. Alamin rin natin sa susunod nating video kung magkwekwento ba o sasabihin nitong ating bida ang naganap sa dalawa niyang naghihintay sa kanyang pagbabalik.